mga tol! Welcome back muli sa aming channel. Kami nga pala ang Just Louie Ace. At syempre for today's vlog, Tol Ace, it's all about Usapang OFW. At Tol Ace, meron tayong guest for today. Hi! Ayan si Sisi Nilda Declaro. Anyway, naimbitahan po namin siya dito para pagdebatihan, Tol Ace, ang ating topic for today. Ang OFW ba ay isang career? Diba? Ang OFW ba ay isang career? Sa mga nanonood sa ating mga OFW ngayon, all over the world, ano ba ang opinion nyo about dito? Okay, sisimulan natin, Tol Ace, kung ano ba ang masasabi ni Sisi Nilda kung ang OFW ba ay isa na bang karera sa buhay? Hi! Ayan. Kamusta po kayong lahat? Ayan. So, babati po muna siya. Ayan. For me, sa akin, hindi po. At bakit? Kasi ang karera, kung gusto mo talaga ng career na true, pwede ka naman magstay sa Pilipinas na itutuloy-tuloy mo yung karera mo doon. Pero once na OFW ka, ang iniisip mo kasi, punta ka ng ibang bansa, dahil lang sa pamilya mo, hindi ka naman magstay sa isang lugar na dahilan sa karera mo. So, pumunta ka ng Pilipinas para bigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo. And then, babalik ka rin doon sa pinanggalingan mo. Para sa akin, hindi. So, ibig sabihin, is a big no. No. Ang pagiging OFW ay hindi career. Hindi. Para sa akin. Ito ay parang temporary. Parang, yes, temporary lang siya. Na parang namimigay mo sa pamilya mo ng magandang kinabukasan. Tapos, babalik ka rin. Pero para sa iyo, ano ba ang meaning ng isang career? Ang karera kasi, nakapokus ka kasi doon sa, ito yung gusto ko. Itong gusto ko sa buhay. So, parang straight ko to kasi ito yung career ko. Yeah. Pero kung temporary ka lang kasi sa isang bansa so babalik ka rin doon. Babalik at babalik. Babalik ka rin sa pinanggalingan mo. So, nandyan ka na sa isang bansa, magtrabaho ka for the family. Hindi mo pwede itong karera ko, ituloy-tuloy ko talaga. Magstay ako sa isang lugar na to. So, hindi mo talaga tinatanggap na ang pagiging OFW ay karera sa iyong buhay? Hindi. For me, kasi babalik ako sa pinanggalingan. So, nandyan na ako para bibigyan ko ng magandang kinabukasan ang pamilya ko. And then, babalik ako sa kanila. Pero kung para sa akin karera, magsistay ako sa Pilipinas kung may magandang opportunity. So, nakastay ako doon. Nandun ako sa pamilya ko. Ganun. Para sa akin, hindi. Palakpakan naman natin. Para sa akin yung ganun pero hindi ko alam sa iba. Yun ay galing sa iyong opinion. Yun. Paano naman ang opinion ni Tol Ace about naman dyan? Kung karera ba ang isang OFW? Ako naman, parang naging career ko na kasi ang tagal ko na dito. Siyempre, wala naman akong iniisip kasi, di ba? Wala naman akong iniisip na pamilya, wala naman akong anak. Kaya parang na-enjoy ko nga nang nag-stay dito ng pagiging OFW bilang OFW. Pero pagdating ng araw ng pala, naisip-isip ko rin sa tagal ko dito, parang naisip ko rin na gusto ko rin na hindi pwedeng maging career. Hindi. Kasi nga, siyempre, tumatanda naman tayo, di ba? Kagaya ko, tumanda naman ako dito. Ilang taon ko na, di ba? Siyempre, napag-isip-isipan ko na hindi dapat na gawin mong career itong magiging OFW. Kundi uwi ka rin. Kaya dapat magplano ka talaga na hindi dapat career ito. Kaya, enjoy mo lang. Enjoy lang. Pero at least, it's not too late, ganun. Na napag-isip mo na. Pero ilang taon ka na dito ulit sa Cyprus? 22 na, pero magto-23 years na. Magto-23 years. In 23 years, hindi mo ba masasabing isang career na yan? Oo nga eh. Sa tagal mo ng pagtatrabaho dito sa talaga naging career kasi wala ako naman iniisip dun sa Pinas. Dito lang, di ba? At nagkaedad ka ng ganyan. Hindi pa ba iyan ay career para sa'yo? Hindi career talaga. Babalik ka na sa pinanggalingan mo talaga. Pero para sa akin siguro kung wala ka naman inaalala, yung wala kang anak, so siguro masabi mo na, ito ang career ko.
Pero yourself, and then ni-enjoy mo lang, travel, wala kang iniisip sa ibang bansa, sa lugar mo talaga. Pero para sa akin kasi, bakit naman ako mag-stay sa isang lugar na... Pero hindi dapat maging career kasi kung malaki ang sahod dito, okay lang maging career ko. Siyempre, kulang talaga. Kung ako nga single nga kulang pa sa akin kung talagang gastusin ko. Yung pa kaya may mga pamilya. Di ba? So, ibig sabihin, parang ang pagiging isang OFW ay parang isa itong diskarte na lang. Yun. Hindi ito masasabi yung dalawa na career. Diba? So, kung pagiging OFW natin ay isang diskarte, siguro tayo ay madiskarte talaga. Kasi nga kahit paano is napag-aaral natin ng ating pamilya, ang ating mga anak, diba? Kagaya mo, nakapagpatapos ka na ng anak. Diba? At the same time is nagpapaaral ka pa rin. So, ang pagiging OFW pala natin ay hindi pala isang career, kundi ito ay isang diskarte para sa ating buhay. Para sa akin din naman, hindi naman natin dapat gawing career ang pagiging OFW dahil meron pang ibang paraan para naman kahit paano manatili tayo sa Pilipinas gaya ng pagnenegosyo. Diba? Parang sa tingin ko, ang mas nagiging career yung kagaya ng mga engineer, diba? Kagaya ng mga teacher, doctors, yan ang kanilang career. Pero ito man ang pinili nating maging trabaho ng pagiging OFW, hindi naman natin talaga dapat tanggapin sa sarili natin na ito'y isang career. Kasi kung tatanggapin mo, gusto mo na, ito na yung forever mong trabaho. Forever ka na dito. Forever ka na sa ibang bansa na magtatrabaho. Siguro ang iba tol is ganon. Diba? Para mas pinili na nila maging career ang pagiging OFW. Pero para sa ating tatlo, is a big no. Ang pagiging OFW is not a career po. Pero depende na lang po sa inyong mga nanonood sa ating mga OFW kung ano ba ang opinion nyo or sa tingin nyo, no, kung ano ba ang ibig sabihin ng career sa mga OFW kagaya natin. Kasi sa akin for example, graduate ako ng accounting. So, hindi naman talaga na ako nagtrabaho as accounting dito sa Cyprus. All around. All around. Domestic worker. All around. Kulang na lang aakyat ako sa bubong. Kulang na lang maglinis ka ng puwet ni amo. Parang yes. Yan. So, hindi ko matatawag na career ko talaga kasi hindi ako nakapokus doon sa natapos ko. Yes, correct. Okay sana kung graduate ka ng accounting, ang trabaho mo is accounting also. Career mo talaga yun. Pwede ka. Pero kung all around ka, kulang na lang akyat ka ng bubong nilinisin, parang hindi. Para sa akin. Oo nga, ako rin. Siyempre, kahit hindi ako nakatapos siyempre, college level lang naman ako, di ba? Kaya ayaw ko pa rin maging career na itong OFW talaga. Gusto ko rin na sana nga, kung God's will, gusto ko pa rin na kahit kaunting negosyo sa Pinas, at least masaya ka, makasama mo pa mga mahal mo sa buhay. Yan lang. Hindi ka maging forever dito dapat. Hindi. Hindi. Big no talaga. Ba't parang galit? Ba't parang galit naman na it's a big no. Parang gano'n. Hindi pwede talaga magstay sa isang lugar. Kung may opportunity ka na pumunta sa ibang lugar, enjoy mo lang ang sarili mo. Okay lang yun. Kung minsan, ang stress talaga, hindi talaga mawawala yan sa OFW. Ang iba nga, nagpapakamatay lang dahil sa stress. So, kung hindi ka talaga marunong magdala sa sarili mo, talaga doon ka talaga mapunta. The best pa rin sa Pinas talaga. Yes. Okay, additional naman sa akin. Para naman hindi natin matawag na career ang isang pagiging OFW. Hanggat nandito tayo, gaya ng nakaraang vlog ko, na delayed gratification, is mag-ipon po tayo. Ngayon, habang nag-iipon tayo at the same time, nakakaisip tayo ng plano. Kasi meron na tayong ipon di ba? Unti-unti nagkaroon tayo ng ipon. Nagkakaroon tayo ng plan sa mga sarili natin na balang araw is at the young age, na uuwi tayo ng Pilipinas para nga magkaroon ng negosyo. So, siguro, sa pagnenegosyo natin, yun na lang yung gawin nating career. Kasi bakit? Kasi nasa Pilipinas na tayo di ba? Kasama pa natin ang ating pamilya. Bakit ikaw, Nilda, ayaw mo bang kasama ang pamilya mo?
Oh my God, 100%. O, diba? Oh my God. Oo. Kung maaari ko lang talaga dalhin sila dito, dalhin ko talaga. Ayun. Magkasama na lang kami. Oo, talaga naman, di ba? Napakaganda ng iniisip mo na yan kasi hindi ka selfish. Ikaw, Toles, ayun ba makasama ang mga pamilya mo? Kahit na wala akong pamilya, kahit wala akong May naman, may kapatid ka, pero may may mga mga kapatid ko. Bakit? pamangkin ka. Gusto ko rin silang makabandi-banding. Oo. Siyempre, kahit papano, ang tagal ko na dito, gusto ko rin mamasyal sa kanila para magkita-kita naman na magbandi-banding man lang. Oo. Di ba? Oh, kaya nga, ganyan nga sinasabi ko na ang pagiging OFW is gawin na lang nating diskarte natin sa buhay Oo. para mabuhay natin yung pamilya natin sa Pilipinas. Pero wag po natin gawin Career. Ayan, so mga sisi mga tol, kung meron po kayong natutunan sa aming vlog for today about kung OFW ba isang career, kung meron po kayong natutunan, please do subscribe naman! Oo At syempre, naman! click nyo rin ang bell button para palagi po kayong updated sa mga usapan naming OFW na Tol H at sa mga susunod pa naming mga guests. So thank you very much sa ating guest Thank you, for today. Thank you. Sisi Nilda De Claro, ayan ang aming kaibigan dito sa Cyprus. Ayan, sa mga susunod po muling vlog. See you again on the next vlog. Bye-bye! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.